Ako si Jay at gusto ko lang ibahagi ang isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Noong bata pa ako, may isang lumang aparador sa kwarto ko. Matibay ito, gawa sa kahoy at may malaking salamin sa harap. Sa tagal ng panahon, nagasgas na ang ibabaw nito at kahit anong punas ni Mama, palaging may amoy ng lumang kahoy na lumalabas. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam ako tuwing nakatingin ako ron. Parang may nagmamasid sa akin mula sa loob. Tuwing gabi, bago matulog, sinisigurado kong nakasara ang aparador. Ayoko kasi ng pakiramdam na parang may puwang na nagbubukas sa dilim. Pero isang gabi, may napansin akong kakaiba. Mga 3:00 na yun ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay, maliban sa marahang tunog ng electric fan. Sa panaginip ko, may bumubulong sa akin, ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi. Pagmulat ko, nakaharap ako sa aparador. Dahan-dahan, unti-unti itong bumubukas. At doon ko nakita, 2 pulang mata na nakatitig sa akin mula sa dilim ng aparador. Nanigas ako sa takot. Hindi ako makasigaw, hindi rin makagalaw. Pakiramdam ko, hinigop ng mga matang yun ang buong kaluluwa ko. Ramdam ko ang malamig na hangin na gumagapang sa balat ko. Kahit wala namang hangin sa loob ng kwarto. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata. Umaasang panaginip lang yun. Ngunit nang muli akong dumilat, mas lumapit pa ang mga mata. Hindi ko makita ang katawan ng nilalang. Tanging ang mapupulang mata lang sa madilim na loob ng aparador. Pagkatapos, may narinig akong pabulong na tinig. Mahina, putol-putol. Parang nagmumula sa lumang kahoy. Jay, halika rito. Hindi ko na kinaya. Napasigaw ako ng malakas. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Nandun si Mama. Hawak ang sinturon ni Papa at handang ipalo sa akin dahil sa ingay na nagawa ko. Ano na namang ingay yan, Jay? Inis niyang tanong. Nanginginig akong itinuro ang aparador. Pero nakasara na to. Wala na ang mga pulang mata. Wala rin siyang nakita. Pero alam kong hindi yun panaginip. Totoo ang nakita ko. Simula nun, hindi na ako natulog nang nakaharap sa aparador. Hanggang sa isang araw, nagpasya na si Mama na ipagbili yun sa isang nagtitinda ng mga lumang kasangkapan. Nakahinga na ako ng maluwag. Akala ko tapos na ang lahat. Hanggang isang gabi, nagising ako ulit sa parehong oras. At sa sulok ng kwarto ko, kahit wala na ang aparador, nandoon pa rin ang 2 pulang mata. Nakatitig sa akin.